Kamusta mga ka-novel, ang title ng kwentong ito ay Ang Asawa Kong Tinitingala ng Lahat. Dahil sa limitado ang mga bawat episode sa kasalukuyang mga novel application, gumawa ako ng advanced chapter na hango sa original Chinese raw version para patuloy natin masubaybayan ang kwento. Inayos ko lahat ng pangalan ng characters, lugar, kagamitan, abilidad, pangkat o grupo sa orihinal natin na kasanayan ng mga pangalan. Pinanatili ko malinaw ang bawat mga konteksto, upang maintindihan nyo ng mabuti ang kwento. Don't forget mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod na bagong kabanata. Salamat po sa inyong suporta. Kabanata 3261. Pagkarinig ng mga salitang ito, lumingon si Daryl at sumulyap sa mga kasamahan nito, kumislap ang mga mata, ang young master mo ang naghamon sa akin, bakit? Binabawi nyo ba ang sinabi nyo, hindi ako titigil. Kung hindi kayo kumbinsido, maaari kayong lumapit at subukan, hindi ako mananagot na masaktan kayo nang hindi sinasadya. Ramdam ang malakas na aura ni Daryl, ilang mga tauhan ni Grady ang lahat ay kinakabahan. Walang nang ahas na humakbang pasulong. Ang taong ito, kahit ang young master, ay hindi makalaban, maghahanap lang tayo ng pang-aabuso kapag pinigilan natin siya. Pagkatapos niyang sumigaw at itaboy ang iilan sa kasamahan nito, nahulog ang mga mata ni Daryl kay Grady. Ano? Handa ka na bang aminin ang iyong pagkatalo? Sa sandaling ito, patuloy pa rin ang pagsampal ni Daryl kay Grady nang walang tigil. Si Grady ay binugbog at ginulong sa lupa, at walang kakayahan na lumaban. Susuko na ako. Susuko na. Sigaw ni Grady na halos umiyak na ng dugo. May sariling prinsipyo si Grady at mas gugustuhin pang mamatay kaysa aminin ang pagkatalo kay Daryl, pero alam din niyang kapag hindi siya umamin ng pagkatalo, mas nakakahiya ito kung tuluyan siyang aabusuhin ni Daryl. Tama iyan. Mabuti. Nang marinig ito, ngumiti si Daryl, pinalakpakan ang kanyang mga kamay at binitawan si Grady. Sana sinabi mo ito ng maaga. Kailangang pa bang sampilan ka ng ilang beses bago ka sumuko? Naging malungkot ang ekspresyon ni Daryl at nagpatuloy. Tandaan mo, pumunta ka sa pamilya Damian para gumawa ng gulo sa aking kasal, sa susunod isipin mo muna ito ng mabuti bago ka sumugod para ka hindi mapahiya. Nang marinig ito, halos magalit si Grady ang binatang Panginoon ng marangal na pamilyang McCollins, ay pinagbantaan ng isang manugang na lalaki. Whoosh! Pagkatapos mabilis na naglakad ang mga nakapaligid na lalaki, at tinulungang tumayo si Grady. Sa sandaling ito, hindi masabi ni Grady ang galit sa kanyang puso, at sumigaw. Umalis na tayo. Kasama niya ang kanyang mga tauhan at umalis sa kahihiyan. Habang naglalakad palabas ng garden, lumingon si Grady at tinitigan si Daryl ng masama. Hintayin mo ako sa susunod, hindi pa tayo tapos. Tapos muling sinigawan ni Grady si Damian. Matanda, sa tingin mo na hindi ako makakahanap ng ibang paraan upang makuha ko si Lolita pagkatapos siyang ikasal sa lalaking ito. Maghintay ka lang. Malungkot ang mukha ni Damian at hindi tumugon. Walang pakialam si Daryl, at ngumiti kay Grady, hindi pa ako kumbinsido, okay, sige, hihintayin kita. Isang nakakatakot na ngiti ang ibinigay ni Grady, pagkatapos ay inakay ang kanyang mga tagasunod at umalis. Sa oras na ito, lahat ng tao sa paligid niya ay hindi makapag-react, nakatingin kay Daryl, nagniningning sa pagiging komplikado. Si Daryl ang live-in son-in-law, ay binugbog si Grady, natatakot ako na hindi magiging madali ang buhay ng pamilya Damian sa hinaharap. Dapat mong malaman na ang pamilya McCollins ay isa sa pinakamahusay na malalaking pamilya sa Pearl City. Ang young master ay binugbog, at hindi nila ito pakakawalan. Kasabay nito, medyo natarante si Lyra at ang mga katulong sa paligid. Nagdulot ng sakuna ang Daryl na ito, at magiging komplikado ang buhay ng pamilya Damian sa hinaharap. Ngunit mukhang hindi nag-alala si Damian sa pangyayaring ito, at nakangiting tumayo para hudyat na ituloy na ang kasal. Ang piging ng kasal ay tumagal hanggang gabi. Pagkatapos maghintay at makaalis ang mga bisita, nahihiyang sinabi ni Daryl kay Damian, Master. Paumanhin, masyado ba akong walang ingat kanina? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Ngumiti si Damian at aliw niyang sinabi.
Ang bastardong Grady na iyon, naglakas loob na pumunta sa kasal at gumawa ng gulo. Karapat-dapat lang sa kanya na turuan ng isang leksyon, nang maisip niya ang pangyayari buong araw, medyo nagalit din si Damian. Sa sandaling ito, si Lyra sa tabi niya ay hindi napigil ang magbigay ng komento. Master, totoo naman na masyadong impulsive si Daryl ngayon. Mangyaring huwag tumayo sa tabi niya. Si Grady ay nabugbog ng husto. Hindi nila tayo papakawalan ng madali sa hinaharap. Pagkatapos tinuro niya si Daryl. Sa nakikita ko, hinihiling namin sa kanya na humingi ng tawad sa pamilya McCollins sa lalong madaling panahon. Sana, magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon para maremedyohan ang sitwasyon. Habang nagsasalita, tumingin si Lyra sa mga mata ni Daryl. Puno ng kawalang kasiyahan. Ang taong ito ay walang mabuting maidudulot sa pamilyang Damian. Mas lalo lang tayong mapapahamak dahil sa pagiging kawalang ingat niya. Kabanata 3262. Tumahimik ka. Kumunot ang noo ni Damian, at hindi maiwasang mapag-alitan. Sino ang humiling sa iyo na magsalita, umatras? Nang makita ang galit ni Damian, nagmamadaling isinara ni Lyra ang kanyang bibig, ngunit hindi ako kumbinsido sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang nakitang maganda kay Daryl, hindi lamang pinakasalan ni Master ang ating young miss kay Daryl kundi pinapaboran din siya kahit saan. Sa sandaling ito, nagpakita si Damian ng isang magiliw na ngiti at sinabi kay Lolita. Ano sa palagay mo ang pangyayari sa ngayon? Sabay tingin din ni Daryl kay Lolita. Hindi ako nagdala ng kahihiyan sa pamilya Damian sa pangyayari ngayon. Baka kung ano ang magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa akin. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Lolita, sumulyap kay Daryl, at mahinang sinabi. Wala na akong iba pang sasabihin. Pagod na ako, magpahinga muna tayo. Pagkatapos naglakad siya patungo sa likod bahay. Speaking of it, gumaan ang pakiramdam ni Lolita nang bugbugin ni Daryl si Grady sa maghapon, pero pagkatapos niyang kumalma, pakiramdam niya, kahit na lumaban ng matindi si Daryl, kumilos pa rin siya na walang ingat nang hindi isinasaalang-alang ang kahihinatnan nito. Si Daryl ay isang mapusok na tao. Malayo pa ito sa kung ano ang magpapahanga sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, sobrang nahiya si Daryl. Tila pinipigilan pa rin itong si Lolita ang sarili sa kanyang puso. Sa sandaling ito, kumurap si Damian kay Daryl at sinabi. Bilis, gabi ng kasal mo, bilisan niyo at magpahinga, haha. Tumango si Daryl at naglakad patungo sa wedding room. Nang nakapasok siya sa kwarto, nakita niya si Lolita na nakaupo sa tabi ng kama, tila naguguluhan. Ikaw. Nang makitang papasok si Daryl, nang inig si Lolita, medyo kinakabahan at nahihiya. Bakit ka nandito? Di ba mag-asawa na tayo ngayon, bakit hindi ako pwedeng pumasok? Nakangiting sabi ni Daryl. Nang marinig ito, napakagatlabi si Lolita at sinabing, "Wag mo ako idaan sa iyong ngiti. Sasabihin ko sa'yo, ang kasal natin ay isang kasunduan lamang sa pagitan mo at ni Grandpa, sa madaling salita, hindi totoo ang ating kasal. Kaya't huwag ka magpanggap na tayo ay mag-asawa. Magkaroon ng anumang mga pag-iisip." Tumango si Daryl at ngumiti ng mapait. Hindi mo kailangang kabahan, wala akong gagawin sa iyo pero kailangan nating kumilos ayon sa tunay na mag-asawa. Sige, magpahinga na tayo, pagod na rin ako. Tapos naginat si Daryl ng bewang at naghanda na sa kama. Ano? Nang makita ang eksenang ito, biglang namula ang maselang mukha ni Lolita, itong si Daryl gustong matulog sa tabi ko sa isang kama. Walang hiya ka. Bang! Sa pag-iisip, sinipa ni Lolita si Daryl. Hindi inaasahan ni Daryl na sisipain siya ni Lolita, biglang nawalan ng balanse, at napaupo sa sahig. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi makatawa o umiyak si Daryl. Masyadong malupit ang ugali nitong si Lolita. Sino ang nagsabi sa'yo na matulog ka sa aking kama? Malamig na sabi ni Lolita, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkasuklem, at saka itinuro ang sahig. Matutulog ka dyan sa sahig, alam mo. F***. Natahimik si Daryl nang marinig iyon at medyo nakaramdam ng galit. Kahit na tayo ay peking mag-asawa, hindi mo kailangang maging malupit sakin. Sa pag-iisip, biglang napatayo si Daryl at kasing bilis ng kidlat ang paggalaw ng kamay niya at diretsyong tinapik ang aku point ni Lolita. Snap!
Hindi nakapag-react si Lolita, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at hindi na siya makagalaw. Sa sandaling ito nahihiya at nagalit si Lolita, at hindi mapigilan sumigaw. Daryl, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi masabi ni Lolita ang gulat, at malinaw na naramdaman niya ito. Wala sa kontrol ang kanyang katawan, ngunit nakakapagsalita pa rin siya. Walang kaalaman tungkol sa acupuncture sa kontinente ng Eden, kaya takot na takot si Lolita sa mga oras na ito. Kabanata 3263. Nang makita siyang nataranta, bahagyang ngumiti si Daryl at sinabi, "Huwag kang mag-alala, tinapik ko lang ang iyong acupuncture, syempre hindi ka makagalaw." Acupuncture. Nang marinig ito, natigilan si Lolita. Anong uri ng pamamaraan ito, hindi ko pa narinig. Hindi nagtagal, nag-react si Lolita. Ano ang gagawin mo sakin? Bitawan mo ako. Ngumiti si Daryl at mapaglarong tumingin sa kanya. Hindi mo ako pinapayagan na matulog sa kama, kaya wala akong choice kundi gawin ito. Pagod ka rin ngayon. Kaya sabay na tayong magpahinga. Pagkatapos niyakap ni Daryl si Lolita sa kama. Wow! Sana all. Sa sandaling ito, naamoy ang halimuyak ni Lolita, hindi napigilan ni Daryl na huminga ng malalim. Kailangan kong sabihin na si Lolita ay mukhang sexy at kaakit-akit, at ang figure ay napakahusay din. Sa totoo lang, ayaw talagang etap ni Daryl ang acupoint ni Lolita, ngunit nanatili siyang mababa ang pagtingin sa sarili, kaya gusto niya itong asarin. Habang hawak ni Daryl ang kanyang braso, hindi makagalaw si Lolita, namumula ang galit na mukha. Bastard, bitawan mo nga ako. Umiling si Daryl na sadyang gumawa ng masamang tingin. Kaninang hapon, nagdaos na tayo ng kasal. Asawa mo na ako ngayon, ngunit pinagalitan mo ako bilang isang bastard at gusto mo ako matulog sa sahig. Dapat ba kitang turuan ng isang leksyon? Ikaw. Hindi alam ni Lolita kung paano pa sinungalingan saglit, at sabik at nais nang umiyak. Nang makita niya kung gaano siya kaawa-awa, si Daryl ay napabuntong hininga ng palihim at sinabing, "Bakit hindi natin gawin ito? Kung tatawagan mo akong mabuting asawa, pakakawalan kita, at pagkatapos ay matutulog ako sa sahig ngayon, ano sa palagay mo?" Ano? Sa sandaling ito, namumula at nahihiya ang mukha ni Lolita. Si Daryl na ito ay sumusobra na. Malinaw na ang aming kasal ay hindi totoo, ngunit kailangan pa namin tawagin ang isa't isa na mag-asawa. Nakakainis talaga. Ngunit kung hindi ako sumang-ayon sa nais niya, matutulog siya sa kama kasama ko ngayong gabi. Ano ang dapat kong gawin? Hindi napigilan ni Daryl na matawa nang makita ang pag-aalinlangan nito. Tapos ngumiti si Daryl at pabirong niyang sinabi, "Tatawagan mo akong mabuting asawa. Ngunit kung ayaw mong gawin, kalimutan mo na ito. Papatayin ko na ang ilaw at matutulog na tayo." Nang sinabi ni Daryl na papatayin na ang ilaw. Galit na galit si Lolita, isang pares ng mga mata ang masamang nakatitig kay Daryl. Kung alam kong si Daryl ay isang bastard, hindi sana ako pumayag sa kasunduan ni Grandpa ng isang peking kasal noon pa. Sa pag-iisip, kinagat ni Lolita ang kanyang labi at mahinang sinabi, "Okay. Mabuti kong asawa." Matapos isigaw ang pangungusap na ito, ang Kat-Angie tanging mukha ni Lolita ay sobrang pula at hindi maipaliwanag na kaakit-akit. Pagkatapos niyang sabihin ito, ngumiti si Daryl at sumagot, "Wow, ang sweet talaga ng asawa ko." Tapos ay binuksan ang mga punto ng acupuncture para sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman na ang cute pala nitong si Lolita. Ikaw. Galit na galit si Lolita, ngunit walang magawa. Sa sumunod na segundo, pinadyak niya ang kanyang mga paa. "Bakit hindi ka pa bumababa?" "Sige, bababa na ako." Ngumiti si Daryl, bumangon sa kama at inilapag ang carpet sa sahig, at saka humiga. Sa pakiramdam na ito, dahil sa pagod, nakatulog si Daryl ng mahimbing. Kinaumagahan, tinawag ni Damian sina Daryl at Lolita sa silid pag-aaral. Nang makarating na sila, nakangiting tumayo si Damian at masaya niyang sinabi kay Lolita, "Ang magaling kong apo. Mula ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng negosyo ng pamilya Damian. Sana matupad mo ang inaasahan ko." Tumango si Lolita. "Huwag kang mag-alala, Grandpa, magsisikap ako." Tapos, lumingon si Lolita at sumulyap kay Daryl. "Umalis ka muna.
Magsasalita na si Grandpa, ito ay tungkol sa industriya ng pamilya Damian. Isa lang siyang live-in son-in-law, paano siya magiging kwalipikado na makinig dito? Agad na ikinaway ni Damian ang kanyang kamay at sinabi, hindi na kailangan. Siya ang asawa mo ngayon, parte na siya ng ating pamilya, at kailangang tulungan ka ni Daryl sa mga negosyo ng pamilya sa hinaharap. Puno ng sama ng loob si Lolita. Grandpa, ano ang magagawa niya kung makaahon siya sa gulo? Hindi pa rin makamove on si Lolita sa nangyari kagabi nang pilitin siya ni Daryl na tawagin siyang asawa. Kabanata 3264. Pagtingin sa ekspresyon ni Lolita, lihim na natawa si Daryl. Nakakatuwa talaga itong si Lolita, naiinis pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos nakangiting sinabi ni Damian. Sige, ayos lang, isa na tayong pamilya, kaya't maaring wag kumilos na parang isang estranghero. Tapos ipinaliwanag ni Damian ng detalyado ang sitwasyon ng industriya ng pamilya. Damn it! Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Daryl ang lihim na pagtataka nang malaman niya ang sitwasyon ng negosyo ng pamilya Damian. Ang pamilyang Damian ay kasangkot sa maraming mga industriya, tulad ng mga pamilihan ng isda, paggawa ng alak, at kahit isang taniman ng ubas na ilang daang ektarya. Masasabing malakas ang industriya. Kaya lang sa paglipas ng ilang taon, habang tumatanda si Damian, bumabagsak ang mga industriyang ito. Master. Habang nagpapaliwanag, biglang tumakbo ang isang katulong, pawis na pawis. Master, may nangyari sa hasyenda ng ubas. Nagkaroon ng malaking sunog sa taniman kagabi at maraming ubas ang nawasak. Ano? Nang marinig ito, nagulat sina Damian at Lolita. Ang taniman ng ubas, isa sa pinakamalaking negosyo ng pamilya Damian, ay nasira ng sunog magdamag, at ang pagkawala ay hindi nasusukat. Hindi nagtagal, nag-react si Lolita at nagsabi, pupunta ako upang tingnan. Siya na ngayon ang taiman ng pamilya Damian, kaya kailangan niyang tingnan upang malaman kung ano ang nangyari. Tapos lumabas si Lolita mula sa silid-aralan, naghahanda upang sumugod sa taniman ng ubas. Mabilis namang sumunod si Daryl. Anong ginagawa mo? Hindi mapigilan ni Lolita na sumimangot. Ngumiti si Daryl at sinabing, miyembro din ako ng pamilya Damian ngayon. Kung nangyari ang ganoong kalaking insidente, syempre kailangan ko rin pumunta at makita ito kasama mo. Kumunot ang noo ni Lolita na hindi man lang nag-iisip. Hindi na kailangan. Tapos direktang kinuha niya ang kabayong may sungay at nagmaneho palabas ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaimik si Daryl. Tila hindi kailanman itinuring ni Lolita ang kanyang sarili bilang parte ng kanilang pamilya. Gayunpaman, walang pakialam si Daryl, at tinanong ang katabi niyang katulong, na nagbabalak na rin umalis patungo sa taniman ng ubas. Crunch! Paglabas ng mansyon, bago ako lumakad ng malayo, nakarinig ako ng tunog ng preno sa likuran ko at nakita ko ang napakagandang unicorn na kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kaagad pagkatapos, ang dalawang malalaking lalaki ay mabilis na naglakad at tumingin kay Daryl pataas at pababa at sinabi, ikaw ba si Daryl? Sumama ka sa amin. May gustong magtanong sa iyo, maaring umakyat at mag-usap. Pagkasakay sa karwahe, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa loob. Nakita ko ang isang sexy at kaakit-akit na figure na tahimik na nakaupo sa loob, nakasuot ng burgundy na mahabang palda, na nagpalabas ng perpektong figure at may matikas na hitsura, ngunit mayroong malamig na aura mula sa buong katawan. Si Olivia, ang pinuno ng Bloodhound Organization. Sa tapat ni Olivia, isang medyo may edad na lalaki ang nakatayong magalang. Mr. Daryl, ikaw nga talaga. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Olivia nang makita niya si Daryl, at hinawakan niya ang kamay ni Daryl sa tuwa. Kalahating buwan na ang nakalipas noong si Daryl ay nasa Atlantis, sa pilitang inihulog siya sa bangin ni Cyrus at ng kanyang mga tao sa bangin. Nang malaman niya ang sitwasyon, inis na inis si Olivia at pinagalitan si Cyrus. Pagkatapos nagpadala ng mga tao si Olivia upang maghanap malapit sa bangin, ngunit hindi natagpuan ang isang bakas ni Daryl. Napagtanto ni Olivia na maaaring nakatakas si Daryl mula sa Atlantis, kaya patuloy siyang nagpapadala ng mga tao upang mag-imbestiga kung saan-saan sa buong kontinente.
Kahapon lang, nalaman ni Olivia na may kasal ang pamilya Damian sa Pearl City, at ang nobyo ay tinawag na Daryl. Nang matanggap ang impormasyon, agad na sumugod si Olivia sa Pearl City, ngunit hindi niya inaasahan na makasalubong niya si Daryl sa kalye sa oras na ito. Kabanata 3265. Ramdam ang sigla ni Olivia, si Daryl ay mukhang walang pakialam at ngumiti, "Matagal tayo hindi nagkita, Miss Olivia. Alam mo, matagal na akong naghahanap ng balita tungkol sa'yo, natatakot talaga ako na baka may nangyari sa'yo masama." Tugon ni Olivia habang nakangiti. Nang marinig ito, ngumiti si Daryl at walang sinabi. Alam niya sa kanyang puso na labis na nasasabik si Olivia, hindi naman nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan, ngunit nag-aalala siya tungkol sa panlunas sa Heavenly Cult Elixir. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap, tumingin si Daryl sa katabi niyang nasa katamtamang gulang, ito ay. Bago siya makapagsalita, agad naman sumagot ang lalaki ng mabilis at nagsabi. Ang pangalan ko ay Leon, isa ako sa mga tagahanga ni Miss Olivia. Tumango si Daryl. Mabuti. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Olivia na magsalita. Mr. Daryl, nabalitaan ko na ikinasal ka sa young miss ng pamilyang Damian, totoo ba ito? Napatingin si Olivia sa titig ni Daryl. Ito ay komplikado. Si Daryl ay isang Royal Knight ng Heavenly Star Kingdom, ang kanyang status ay pambihira, ngunit ngayon ay sumali siya sa isang maliit na pamilyang Damian at naging isang manugang, na talagang hindi ka panipaniwala. Napangiti si Daryl. Bakit? May masama ba doon? Hindi, haha, wala naman. Mabilis na umiling si Olivia, pagkatapos ay itinuro si Leon at ipinakilala. Si Leon ay may pinakamalaking brewery sa Pearl City. Dahil nananatili ka sa Pearl City, maaaring makatulong siya sa iyo sa hinaharap. Tapos sinabi ni Olivia kay Leon, itong si Mr. Daryl ang aking pinakamahalagang kaibigan. Kung mayroon siyang kailangan or sasabihin sa iyo sa hinaharap, dapat mong gawin ng lahat, naintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango si Leon at nabigla. Bilang pinuno ng Bloodhound Organization, si Olivia ay napakalamig at mayabang. Wala pa akong narinig na mayroon siyang kaibigan, ngunit sa oras na ito, labis niyang pinupuri ang taong nasa kanyang harapan, na nagpapakita na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Sa pag-iisip tungkol dito, yumuko si Leon kay Daryl 90 degrees. Mr. Daryl, maaasahan niyo ako sa hinaharap. Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ni Leon, tumango lang siya at ngumiti. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaalam na sina Daryl at Olivia. Sa kabilang banda, sa labas ng Pearl City, sa hasyenda ng ubas ng pamilya Damian. At the same time, nakatayo si Lolita sa taniman na puno ng paghihinayang, tinitingnan ang tanawin sa harap niya, ang kanyang maselang mukha ay sobrang pangit. Nang makita ko na dapat ay isang mabungang taniman. Ngunit ang lupain ay natatakpan ng makapal na layer ng usok. Ang apoy ay naapula na, daan-daang ektarya ng plantasyon ang ganap na nawasak. Nang makita ang eksenang ito, nalungkot at nainis si Lolita. Daan-daang ektarya ng ubas ang ganap na nawasak, ito ay isang malaking kawalan sa pamilyang Damian. Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Nako, nasunog lahat, sayang naman. Agad namang lumingon si Lolita, kumunot ang mga kilay, at may kaunting galit sa mga mata. Nakita kong lumapit si Grady na buong pagmamayabang na napapaligiran ng ilan sa kanyang mga nasasakupan. Marahas siyang inabuso ni Daryl kahapon. Sa oras na ito, hindi pa gumagaling ang sugat sa kanyang mukha, ngunit hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagmamataas. Lolita. Nang makarating siya sa harapan, taas-baba ang tingin ni Grady kay Lolita at nakangiting sinabing. Lolita, kakatapos lang ng kasal mo kahapon, at naipasa na sayo ang negosyo ng pamilya ngayon. Napakabigat ng pasanin na napunta sa isang maselang babae. Nako, sayang talaga. Nakakaawa ka naman. Ang titig ni Grady ay labis na ikinalungkot ni Lolita. Tumahimik ka. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lolita at malamig na sumigaw. Grady, alam ko malaki ang sama ng loob mo sa aming pamilya. Tanong ko sayo, biglang nasunog ang aming taniman ng ubas kagabi, may kinalaman ka ba dito? Si Grady ay isang uri ng taong mapaghiganti.
Kahapon, binugbog siya ni Daryl at napahiya ng husto sa publiko. Tiyak na hindi niya lalamunan ang hiningang ito, sure ako na may kinalaman siya sa pagsunog sa taniman ng ubas kagabi. Tiyak na inutusan niya ang kanyang mga tao na sunugin ang hasyenda. Kabanata 3266. Mukhang hindi nasisiyahan si Grady. Lolita, kasalanan mo ito. Nabalitaan ko na nasusunog ang iyong taniman ng ubas kaninang umaga, kaya't pumunta ako rito upang tignan. Ngunit hindi ko inaasahan na sasabihin mo sakin na ako ang may gawa. Pagkasabi niya noon ay mukhang seryoso si Grady, pero kumikinang sa tuso ang mga mata. Tama ang hula ni Lolita, ang taniman ay ang apoy na ginawa ng mga tauhan ni Grady. Dumating siya this time para lang pagtawanan siya. Nang makitang seryoso si Grady, nag-alinlangan si Lolita. Lolita, kumakbang pasulong si Grady at sinabi. Nabalitaan ko na ang iyong pamilyang Damian ay pumirma ng pakikipagtulungan sa kumpanya ng alak kay Mr. Leon ilang buwan na ang nakararaan, at bibigyan sila ng mga hilaw na materyales ng ubas para sa paggawa ng alak sa hinaharap. Sa sunog kagabi, nasira ang lahat ng ubas sa taniman. Pagdating ng panahon, kung ang pamilya Damian ay hindi makapag-supply sa kanila ng mga ubas, ito ay isang paglabag sa kontrata. Nang marinig ito, nagbago ang magandang mukha ni Lolita at malamig na sinabi. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Si Lolita ay mukhang kalmado sa oras na ito, ngunit siya ay medyo kinakabahan sa kanyang puso. Dahil tama si Grady, lumagda ang pamilya Damian ng pakikipagtulungan sa kumpanya ng alak kay Leon, at bawat taon ay magsusupli sila sa kumpanya ng maraming hilaw na materyales ng ubas para sa paggawa ng alak. Nagkaroon ng malaking sunog sa taniman kagabi, at nasunog ang mga ubas na malapit ng mahinog. Makalipas ang ilang araw, ito ang araw na inihatid ng pamilya Damian ang mga hilaw na materyales. Hindi nila ito mailabas sa oras na iyon, kakailanganin nilang magbayad ng malaking bayarin sa kompensasyon kung hindi nila ito may hahatid sa tamang oras. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Grady at sinabi kay Lolita, Lolita, huwag kang palaging walang pakialam sa akin. Nandito ako para tulungan ka ng taos puso. Magkaibigan ang ating mga pamilya. Tapos nagpatuloy si Grady. Nakatanggap lang ako ng balita na si Mr. Leon mula sa brewing company na ito ay magdaraos ng isang pribadong piging sa Pearl City ngayong tanghali. Baka may pagkakataon kang makilala siya. Ha? Nang marinig ito, nanginginig ng mahina ang katawan ni Lolita, at hindi napigil ang sabihin. Talaga, kahit papaano nagsimula ang sunog kagabi, katotohanang nawasak ang mga ubas na ito. Kung may pagkakataon na makilala si Leon mismo para ipaliwanag ang sitwasyon, maaaring mabawasan ang pagkawala ng pamilya. Sikat na lalaki si Leon, sa tingin mo madali mo ba siya makilala ng ganon kadali? Nang makitang medyo interesado si Lolita, unti-unting lumalim ang ngiti sa mukha ni Grady, at dahan-dahan siyang lumapit, at nagpatuloy. Nitong mga nakaraang taon, maraming beses nang nakipagtulungan ang aming pamilyang McCollins kay Ginoong Leon, at maituturing akong mga kaibigan. Kung interesado ka sa kanya, pwede ba kitang isama sa pribadong piging ngayong gabi? Tapos pinagmasdan ni Grady ang pagbabago ng ekspresyon ni Lolita. Sa totoo lang, may kooperasyon ang pamilya McCollins at Leon, ngunit ilang beses pa lang silang nagkita ni Grady at hindi sila magkaibigan. Sa sandaling ito, gumagawa lang si Grady ng mga pagkakataon para makasama si Lolita. Naisip ni Grady na basta dadalo si Lolita sa private banquet, may pagkakataon siyang malasing. Hanggat lasing si Lolita, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Anyway, matanda na si Damian, kaya hindi na kailangang mag-alala. Tungkol naman kay Daryl, hindi niya ito seseryosohin. Sa pag-iisip kay Daryl, si Grady ay naging iritado at makati sa puot. Damit, sa kasal kahapon, marahas niya akong inabuso nitong si Daryl sa harap ng maraming tao, na talagang nakakahiya. Kailangan kong mag-higanti para dito. Sa sandaling ito, nag-alinlangan si Lolita, kinagat ang kanyang labi at mahinang sinabi. Grady, ipapakilala mo ba sa akin si Mr. Leon? Bakit napakabait mo sakin? Umiling si Grady at same time na sinabi, Lolita, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Huwag mong kalimutan, na magkakaibigan ang ating pamilya.
Mayroong iba pang koneksyon sa negosyo sa pagitan ng ating mga pamilya sa lahat ng mga taon na ito. Nang dahil sa pagkasunog ng hasyenda ng pamilya Damian, ang pamilyang McCollins ay maapektuhan din sa pagkalugi. Kaya't kung tutulungan kita ngayon, gayon din sa pagtulong ko sa aking pamilya. Perpektong kumilos si Grady, at ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at hindi maaaring tanggihan. Nag-isip si Lolita ng ilang segundo, at sa wakas ay tumango at sinabing, sige, sasama ako sa iyo sa party. Haha! Sumang-ayon siya sa bitag. Tuwang-tuwa si Grady at mabilis na sinabing, okay, maaga pa naman kaya't umalis na tayo ngayon. Pupunta ako sa kotse at hintayin mo ako dito. Kabanata 3267. Pagkatapos sumakay si Grady sa unicorn na kotse sa hindi kalayuan. Itinuro ni Lolita ang mga entourage sa paligid niya. Umuwi muna kayo, sabihin kay Grandpa ang sitwasyon. Sabihin mo sa kanya na babalik ako pagkatapos kong dumalo sa isang piging. Okay, young miss. Sagot ng mga entourage, tumalikod at umalis. Sa oras na ito, nakita ko si Daryl na naglalakad sa di kalayuan. Pagkatapos magpaalam kay Olivia ngayon lang ay dali-daling pumunta si Daryl sa taniman ng ubas. Sa sandaling ito, nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan, natigilan si Daryl. Nakita kong nakatayo si Lolita sa may tarangkahan ng taniman, medyo pagod at walang magawa ang kanyang maselang mukha, at sa di kalayuan ay may nakaparada na kotseng unicorn, at nakaupo si Grady sa loob ng karwahe. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mapagmataas. Ano ang nangyayari? Bakit nandito si Grady? Bulong sa puso, binilisan ni Daryl ang takbo. Pagkatapos nakita ni Lolita si Daryl, at siya ay medyo hindi nasisiyahan. Bakit ka nandito? Miyembro din ako ng pamilya Damian ngayon. May nangyari sa taniman, kaya lumapit ako para tingnan. Nakangiting sabi ni Daryl. Gaya ng sinabi niya, agad niyang itinuro si Grady sa karwahe ng unicorn. Anong problema? Bakit siya nandito? Sa mga oras na ito, masama ang loob ni Lolita, ngunit ipinaliwanag pa rin niya ang sitwasyon. Sa huli, mahinang sinabi ni Lolita, teka, may dadaluhan ako, isang pribadong piging kasama si Grady. Huwag mo akong sundan, mas mabuting bumalik ka muna sa mansyon. Pribadong piging. Natigilan saglit si Daryl at pagkatapos ay naunawaan niya. Ang mga salita ni Grady ay hindi ka panipaniwala, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta. Damn it. Alam ko si Grady, ay iniisip pa rin si Lolita, at sa oras na ito ay dinala niya ito sa isang pribadong piging. Sa palagay ko ito ay hindi mabuti. Hindi mo na kailangang mag-alala sa gagawin ko. Si Lolita ay hindi nakinig. Pagkatapos naglakad siya patungo sa karwahe ng unicorn. Sa totoo lang, ayaw ni Lolita na makasama si Grady, pero para sa negosyo ng pamilya, kinailangan niyang isakripisyo ang sarili pansamantala. Gayunpaman, hindi nag-abala si Lolita na ipaliwanag kay Daryl ang tungkol sa mga sitwasyong ito, at papaano maiintindihan ng isang impulsive na taong tulad niya at ano ang magagawa niya. Damn it. Dahil sa kawalang interes ni Lolita, sobrang nanlumo si Daryl. Sa susunod na segundo, hinabol ni Daryl. Kung kailangan mong pumunta, hayaan mo sumama ako sayo. Daryl, bakit ka nakakainis? Nasabi ko na sayo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking negosyo, naiinip na sabi ni Lolita at mukhang walang pakialam. At sa harap isang karwahe ng unicorn ang pumirada at mabilis na naglakad si Lolita at sumakay. Sock tossed. Sa parehong oras, si Grady sa loob ng karwahe, nakatingin kay Daryl na may mapanuksong ekspresyon. Kaya pala ang tagal sumakay ni Lolita. Ikaw pala yan, ang manugang ng pamilyang Damian. May pag-uusapan lang kami ni Lolita tungkol ito sa negosyo. Kaya umuwi ka muna at magluto ng pagkain, hahaha. Tapos mabilis na nagmaneho si Grady at umalis. Fact. Si Daryl na nakatayo doon, inis na inis, habang nakikinig sa tawa ni Grady, palayo ng palayo. Matigas talaga ang ulo itong si Lolita, bakit hindi siya nakikinig sa aking payo? Sa pag-iisip, mabilis na sumunod si Daryl. Kabanata 3268. Makalipas ang kalahating oras, sinundan ni Daryl ang unicorn na sasakyan sa isang pribadong mansyon malapit sa dagat.
Malaki ang mansyon na ito, may magandang tanawin sa loob. Ito ang pribadong mansyon ni Mr. Leon. Dahil may pribadong piging ang mansyon ngayon, maraming bantay sa pintuan, at kailangan ng mga bisita ang mga imbitasyon para makapasok. Masasabing mahigpit itong binabantayan. Sa sandaling ito, diretsyong gustong pumasok ni Daryl, ngunit nagpipigil pa rin. Kahapon, sa kasal, si Grady ay binugbog sa publiko, hindi na siya dapat kumilos ng walang ingat. Habang iniisip niya ito, nakita ni Daryl ang mahinang deployment ng pinto sa likod ng mansyon, kaya tahimik siyang dumaan at pumasok ng hindi napapansin. Buntong hininga. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang sitwasyon sa front hall, hindi napigilan ni Daryl na huminga ng malalim. Maraming bisita ang dumating sa bulwagan, at bawat isa sa kanila ay sikat at kilalang tao, hindi lamang ang mga dignitaryo ng Pearl City, kundi pati na rin ang maraming mga kinatawan ng pamilya mula sa ibang mga lungsod. Sa oras na ito, hindi pa dumarating ang host na si Leon, napakaraming panauhin ang nagsama-samang 2 at 3, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Sa paligid, maraming katulong ang dumaan sa bulwagan na may dalang alak at mga plato ng prutas. Ang buong front hall ay napuno ng masayang kapaligiran. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Daryl na mapabuntong hininga ng palihim. Sa hindi inaasahan, ang mga maharlikang ito sa Eden Continent ay lubos na nasisiyahan sa kanilang buhay. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Daryl na ang may hawak ng private banquet na ito ay si Leon, nakakilala lang niya. May emosyon sa kanyang puso, lumingalinga si Daryl at nakita niyang nakaupo sa hindi kalayuan sina Grady at Lolita, at agad na naglakad ng hindi nag-iisip. Sa pagkakataong ito, nag-uusap sina Lolita at Grady at hindi man lang napansin si Daryl. Lolita. Natuwa si Grady, hawak ang isang baso ng alak, at nakangiting sinabi. Kapag nagpakita si Mr. Leon, ipapakilala kita sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, kami ni Mr. Leon ay matandang magkakilala. Tiyak na bibigyan niya ako ng pabor. Tumanggo si Lolita, mabuti naman. Ang mga mata ni Grady ay kumikislap at nakangiting sinabi. Lolita, kung talagang malulutas ang bagay na ito, paano mo ako mapapasalamatan? Habang nag-uusap, tiningnan ni Grady ng masama si Lolita. Ang titig ni Grady ay labis na ikinagalit ni Lolita, at sinabing walang pakialam paano mo ako gustong magpasalamat. Sa sandaling ito, naging mas matapang si Grady, sadyang lumapit ng ilang minuto, at dahan-daang nagsabi. Gawin natin ito. Pagkatapos ng piging, sasamahan mo ako ngayon gabi. Ha! Nang marinig ito, nanginag ang katawan ni Lolita at napahiya siya. Kasabay nito, si Daryl na nakatayo sa likuran ay nakaramdam ng apoy sa kanyang puso. Baliw, napakatapang nitong si Grady, naglakas loob siyang mag-request kay Lolita. Hindi na napigilan ni Daryl, at malamig na sinabi. Hindi ka sasamahan ni Lolita. Galit na galit si Grady nang biglang narinig ang boses sa likuran niya. Hindi mapigil ang magmura pero nang makitang si Daryl iyon, nilunok niya ang mga salita sa likod. Damn it, si Daryl. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang mga mata ni Grady at Daryl, at hindi niya maiwasang labanan ang isang Cold War. Nang maalala niya ang paraan ng pagpapahirap sa kanya ni Daryl sa kasal kahapon, mas natakot si Grady. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa kapaligiran dito, agad na nakakuha ng kumpiyansa si Grady at nanunuya kay Daryl. Akala ko kung sino, ikaw pala yan ang manugang ng pamilyang Damian. Agad din nag-react si Lolita na kumunot ang kilay, Daryl, bakit ka nandito? Labis na naguguluhan si Lolita at mahinang niyang sinabi. Wala kang imbitasyon, paano ka nakapasok? Sisigot pa sana si Daryl pero naputol ito ni Grady. Kailangan pa bang itanong ito? Ngumisi si Grady, at sarkastikong sinabi. Sa palagay ko ay pumasok siya habang busy sa iba kaya't hindi siya napansin. Ito ang pribadong piging ni Ginoong Leon. Isang live-in son-in-law lang si Daryl. Paano siya magiging karapat-dapat na dumalo? Napakagatlabi si Lolita at nakakakilabot ang itsura niya habang nakakunot ang noo at sinabing, Daryl, umuwi ka na. Kabanata 3269. Ito ang pribadong piging ni Ginoong Leon. Ang mga dumalo ay pawang mga kagalang-galang at kilalang tao sa Pearl City.
Si Daryl ay palaging impulsive at hindi niya hahayaan na mapahiya ang sarili niya doon. Bakit ako aalis? Walang pag-aalinlangan na sagot ni Daryl, walang duda ang tono niya. Sumulyap si Daryl kay Grady, hindi ka talaga niya gustong tulungan. Dapat alam mo ang pakay niya. Sa palagay ko, hindi natin kailangan dumalo sa piging na ito. Tara, sabay na tayo umuwi. Mahigpit na kinagat ni Lolita ang kanyang labi, nababalisa at nagalit ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Haha! Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Grady ang pagtawa, at kinutya si Daryl. Daryl, sabi mo hindi mo kailangan ang tulong ko para kay Lolita, magagawa mo ba siyang tulungan? Bukod sa pakikipaglaban at pagtira sa asawa mo, ano pa ang magagawa mo? Ang tawa ni Grady ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa paligid niya. Maraming tao ang tumingin at itinuro. Hala, hindi ba ito ang manugang ng pamilya Damian? Nabalitaan ko na ang panganay na babae ng pamilya Damian ay nagpakasal sa isang mahirap na lalaki. Siya pala yon. Ito pala ay isang lalaking nabubuhay sa kanyang asawa. Para siyang bulaklak na nakaipit sa dumi ng kabayo. Dumating ang diskusyon, ang maselang mukha ni Lolita ay mahirap tingnan agad. Hiniling ko kay Daryl na umalis ngunit tumanggi siya. Ngayon tingnan kung ano ang nangyayari. Nang dahil sa kanya, nasira ang reputasyon ng buong pamilya Damian. Walang pakialam na ekspresyon ni Daryl, at bumulong kay Lolita. Lolita, bumalik na tayo. Hindi mapigilan ni Grady na mapanuksong sabi. Daryl, isinama ko si Lolita dito upang kausapin si Mr. Leon tungkol sa negosyo ng pamilya, kaya wag mo kaming ipahiya dito. Kumunot ang noo ni Daryl at magsasalita na sana. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga tao ay biglang naging hindi mapakali, at kaagad pagkatapos nakita ko ang isang medyo may edad na lalaki na dahan-daang pumasok. Ito ay si Mr. Leon. Pagkakita kay Leon, nagmamadaling umakyat ang lahat sa paligid at isa-isa silang binati. Mr. Leon. Haha, lumabas na rin si Mr. Leon. Energetic talaga si Mr. Leon ngayon. Ang mga pamilyang naruroon ay may sariling mga taniman ng ubas, at si Leon ang may pinakamalaking pagawaan ng alak sa buong New Moon Kingdom. Masasabing siya ay parang Diyos ng kayamanan, at natural na magkaroon ng magandang relasyon. Ngumiti din si Grady, at mabilis na binati si Leon. Haha, Mr. Leon, nagkita ulit tayo. Isang tinig ng papuri ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Daryl lang ang kalmadong nakatayo, parang walang kinalaman sa kanya ang eksenang nasa harapan niya. Nakangiti si Leon habang nakaharap sa sigasig ng lahat. Paumanhin, sa lahat. Napaghintay ko kayo ng matagal, na late ako dahil may mga mahahalagang bagay akong inaasikaso kanina. Habang nagsasalita, nahulog ang mga mata ni Leon kay Daryl, at ang puso niya ay nabigla, at pagkatapos ay agad siyang lumakad. Laking gulat ni Leon sa pagkakataong ito, nandito si Mr. Daryl, ang kaibigan ni Olivia, ay biglang dumating sa kanyang pribadong handaan, talagang isang sorpresa. Ano? Nang makita ang eksenang ito, si Grady man o ang iba sa paligid, lahat sila ay natigilan. Ano ang nangyayari? Kilala ni Mr. Leon itong live-in son-in-law. Sa sandaling ito, dumating si Leon at nakipagkamay kay Daryl ng napakasipag, at nasasabik na nagsalita. Sir, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Kabanata 3270. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa paligid ay ganap na natigilan. Hindi ba ang batang ito ang manugang ng pamilya Damian? Oo, paano niya nakilala si Mr. Leon? Hindi kaya may ibang pagkakakilanlan itong manugang na ito? Patuloy ang pagtataka ng lahat, si Lolita na nakatayo doon ay natigilan din, nakatingin kay Daryl ng walang imak. Ano ang relasyon niya kay Mr. Leon? Sa wakas nag-react si Lolita at hindi maiwasang magtanong kay Daryl. Daryl, magkakilala ba kayo? Nagmamadaling sinabi ni Leon. Ito ba si Miss Lolita ang magandang ginang ng pamilyang Damian, and? Gusto niyang sabihing kilala siya, ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita ay napatigil siya ng mga mata ni Daryl. Isa akong hindi kilalang parmasyutiko, paano ko makikilala si Mr. Leon? Ngumiti si Daryl at sinabing, sa palagay ko nagkamali yata si Mr. Leon. Seryoso ang itsura ni Daryl, habang nagsasalita.
Sabay kindat kay Leon ng palihim. Si Leon ay isang matalinong tao, nakita ito at nalaman niya ang ibig sabihin, hindi nais ni Daryl na ilantad ang pagkakakilanlan. At mabilis niyang tinapik ang noo niya at napangiti ng nakakahiya, "Naku, tama ang ginoong ito. Napagkamalan ko siyang ibang tao." Nakangiting sinabi ni Leon kay Daryl. "Paumanhin, kahawig mo talaga ang isa kong kaibigan dati." Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat sa paligid na makahinga ng maluwag. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig iyon. Mali pala ang nakilala ni Mr. Leon at walang kinalaman ang live-in-in-law sa kanya. Kasabay nito, nabuhayan ng loob si Lolita, at medyo nawala ang kanyang ekspresyon. Akala ko magkakilala sina Daryl at Leon. Kung ganoon nga ang kaso, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabag sa kontrata dahil sa pagkawasak ng plantasyon. Nakakalungkot lang na misunderstanding lang pala. At si Grady na nakatayo sa gilid ay hindi napigil ang mapangiti. Ngayon lang pala talaga nabigla si Leon sa maling tao, she asterisk T. Talagang nagulat kami. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Grady na mapasaya si Leon at sinabing, "Mr. Leon, ang batang ito ay manugang ng pamilya Damian. Kaya hindi na kailangang makipag-usap sa kanya ng masyadong maraming." Oo nga pala, pumasok ang batang ito na walang imbitasyon, kaya pakiusap, hayaan ang mga gwardya na palayasin siya. Nang marinig ito, biglang napunta kay Daryl ang mga mata sa paligid. Dumating ang lalaking ito nang hindi imbitado at tiyak na papaalisin siya ni Mr. Leon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Leon si Grady. Nakangiting tumingin si Leon kay Daryl. "Sir, napagkamalan kitang ibang tao, at nagpapatunay na tayong dalawa ang itinadhana. Huwag mo sana isipin kung sakali, maari ba tayong maging magkaibigan?" Mukhang magalang si Leon nang sabihin niya iyon. Nagsisinungaling siya, syempre. Si Daryl ay kaibigan ni Olivia, kaya paano siya mangangahas na palayasin siya? Ano? Pagkarinig nito, parehong tulala si Grady at ang mga tao sa paligid. Mr. Leon, talagang nagkusa na makipagkaibigan sa manugang na ito ng pamilyang Damian. Nag-isip-isip si Daryl, at walang pakialam na sinabi. "Hindi ako mahilig makipagkaibigan, ngunit si Mr. Leon ay taos-puso at masigasig, kung ganon ay makipagkaibigan tayo." Ang mga ekspresyon ng lahat sa paligid ay lalo pang natigilan. Baliw ang batang ito, nagkusa si Mr. Leon na makipagkaibigan sa kanya, at nag-atubili pa siyang gawin iyon. Mabuti. Masayang-masaya ang itsura ni Leon, at mabilis na hiniling sa kasambahay na magdala ng 2 baso ng alak, at sinabi kay Daryl. "Daryl, masayang-masaya ako ngayon na magkaroon ako ng bagong kaibigan tulad mo. Tara, sabay tayo uminom." Tumanggo si Daryl, at hinawakan ang baso kasama si Leon. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa kanilang paligid ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at ang kanilang mga mata ay tumingin kay Daryl na may selos at inggit. To be continued. Mga ka-novel, maraming salamat po sa patuloy sa pagsubaybay sa kwento ni Mr. Daryl Darby. Nawa ma-reach natin ang rekomendasyon ng YouTube channel upang makibahagi tayo ng tulong sa atin mga loyal viewers, lalo na sa paparating buwan ng December. At sana, matulungan nyo rin ako maabot ito. Hanggang sa muli mga ka-novel. God bless us.